Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong October 19 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking previous projections dito kay Pepe kung saan ay nasabi ko po rito na kung magagawa po niyang tagusin yung ating major resistance line dito sa 40 digits 1082 ay dito po siya makakaranas ng patuloy na pagtaas sa presyo at posible po niyang akyatin ang ating minor trend resistance line dito, or kung pag hindi ay pwede pa po siyang umabot hanggang dito sa sunod na minor resistance line natin na 40 digits 1307. Yan, pero nito pong na mga nakalipas na araw, nitong nakalipas po na October 14 at saka 15 ay nagpakita po ito ng rejection dito. Yan, isa po itong false breakout yung naganap noong mga October 14. Bumalik po siya sa ilalim at ito po ay nauwi sa isang consolidation. Kaya yan. Ngayon ay hindi pa rin po nagbabago yung aking projection dito. Ayan, mukhang patuloy pa rin pong makakaranas ng consolidation itong si Pepe dito po sa ilalim ng ating major resistance line dito na 40 digits 82 at ibabaw naman po ng minor resistance line natin na 50 digits 954. Sapagkat kung mapapansin po natin dito ay maliliit yung mga sukat na nabubuong mga QQE bars natin dito sa ibaba. Yan, maliit po talaga yung sukat at kung minsan ay nagkukulay gray pa. Kapag ganyan po yung nakikita natin na QQE bar formation natin dito, ibig pong sabihin ay wala pong gaanong sapat na pwersa ang mga bulls para basagin ang major resistance line natin dito. Kaya nauwi po siya sa struggle or nauuntog po siya at nagko-consolidate po siya. Kailangan po talaga niya ng sapat na bullish pressure or pwersa ng mga bulls para bago niya tuluyang mabasag yung ating major resistance line dito. Ngayon ay hindi pa rin po nagbabago yung aking projection dito na kapag sakaling nagawa po niyang tagusin ito or basagin ay dito lamang po papasok yung posibilidad na magpapatuloy siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At syempre, nandiyan pa rin po yung chances na posible itong bumagsak. Lalong-lalo na kung pag nabasag po yung dalawang minor support line natin dito sa ibaba. Ayan. Kapag nabasag po yan po ay nasa yung unang support po natin ay nasa 50 digits 954. Sunod ay ang 50 digits 881. Kapag nabasag ang mga ito ay ayan, babalikan niya yung support zone natin dito sa ibaba. Yan, pero sa mga projection na ito ay gaya na aking sinabi kanina ay mukhang magko-consolidate po siya. Ayan. Pero yung ating Hall Street indicator naman po ay bullish yung ating signal dito. Kaso maliit yung sukat ng pangangatawan nito. Ang gusto po nating makita rito ay ganito po yung sukat ng ating Hall Street indicator na gusto po nating makita dito. Yan, kapag ganito po kasi kalaki yung sukat nito ay ibig sabihin ay matindi po ang bullish pressure at meron po talaga siyang kakayang basagin ito. Pero sa ganitong sukat ay medyo 50-50 po tayo or alanganin kung kaya nga ba niya talagang basagin ito or hindi. Kaya ayan, sa madaling salita ay yung binabantayan po natin ngayon dito ay yung magiging interaction ni Pepe or presyo ni Pepe sa ating major resistance line dito sa presyong 40 digits 1082. At ayan, meron po pala tayo na trigger dito na isang sell pending order or take profit sa ating pagti-trade dito kay Pepe. Yan, trigger po yan nitong October 14 pa. Kaya nakapag-take profit po tayo dyan. At syempre, yung ating rules na kapag may na-trigger na isang sell pending order ay agad po nating palitan yan ng buy pending order dito. Ayan. Kaya ayan po yung ating trade setup, panibagong spot trade setup dito kay Pepe.
At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.